Bakit? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? E di, lalo nyo lang pinatunayan na totoo nga ang lahat ng kumakalat na chismis sa inyo. Ang mabuti pa, huwag nyo na lang ituloy ang anumang pinabalak nyo. Wala rin kayo mapapala. Hindi nyo kaya si Father Castro at ang mga kapanalig niya. Wala akong pakialam. Bitawan mo ako dahil kahit madre ka, hindi ako magpipigil na labanan ka. Hindi na ako magpapaalipin sa mga katulad nyo. Wala na rin akong pake kahit magsumbong ka pa. Malapit ang katapusan nyo, tandaan nyo yan. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang sumipsip kay Father. Magbago ka na, sister, habang may oras ka pa. Huwag nyo nang ilubog sa kasalanan ng simbahang ito dahil sa ginagawa ninyo. Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Tutal nagkaaminan na rin naman tayo rito. Aminin mo na rin sa sarili mo, sister, na alam mong mali rin ang ginagawa ni Father, pero kinukonsinti mo pa rin dahil duwag ka. Palibasa nakikinabang ka rin sa mga donasyong galing sa iligal, kaya wala kang ginagawa kahit marami na siyang naloloko at nauuto. Wala ka rin pinagkaiba sa kanya. Hoy! Bumalik ka nga rito! Khalil! Taon 2006, Visayas. Habang nagbabantay sina Rosita at ang nanay Marta niya sa loob ng silid, bigla na lang nanginig ang katawan ng kanyang tito Gavino. Nataranta sila at agad na tumawag ng mga nurse. 5 nurse ang lumapit sa lalaki at sinubukan itong i-revive. Nagawan nila yon ng paraan, ngunit sa huli, hirap na hirap pa rin yon sa kanyang paghinga. Bigla yung lumingon sa kanila habang nanghihina at sinenyasan sila na lumapit. Rosita, Marta, mahal na mahal ko kayo. Kayo lamang ang pamilya ko. Tito, mahal na mahal ka rin po namin. Please, wag po kayong sumuko. Lumaban po kayo. Hindi ko na kaya. Sana'y alagaan mo ang mama mo. Wag na wag mo siyang pababayaan. Hindi ko po pababayaan si Mama. Hindi ko po kayo pababayaang dalawa. Bago ang lahat, gusto kong sabihin ito sa inyo. Gavino, pakiusap. Lumaban ka. Huwag ka munang susuko. Ngunit bigla na namang naghingalo ang lalaki at sa pagkakataong yun, hindi na siya naisalba pa ng mga nurse at doktor. Tuluyan na siyang namaalam matapos sumuka. Parang binagsakan ng langit ang mag-ina. Wala na ang tito Gavino ng dalaga na laging nag-aasikaso sa kanila. Bumuhos ang kanilang mga luha ng gabing yun. At kahit sa unang araw ng burol, kinabukasan, ramdam na ramdam nila ang pait ng nangyari. Habang nagdadatingan ang mga bisita sa ground floor ng punerarya kung saan nakaburol si Gavino, malungkot namang pinagmamasdan ng mag-ina ang harap ng kanyang kabaong. Nay, paano na kaya yung negosyong naiwan ni Tito? Sino na kaya ang hahawak nun? May trabaho po kayo tapos ako naman pumapasok. Wala akong magagawa, anak. Kailangan ko na mag-resign. Ako na ang hahalili sa shop ni Gavino. Yun kasi ang bili niya eh. Ayaw niyang ipahawak yun sa iba. Pero paano na po yung trabaho ninyo? 10 taon na rin kayo doon. Iiwan niyo na lang po ba yung call center? Medyo nagsasawa na rin ako sa pagiging supervisor doon eh. Ang dami ng problema sa loob ng kumpanya. Nakaka-stress na rin. Ito na siguro ang tamang panahon para iwanan ko yon. May sapat na ipon na rin naman ako kaya hindi tayo maghihirap. Saka malakas pa rin naman ang shop ng tito mo. Kaya yun na lang muna ang aasikasuhin ko. Kesa naman sa bumagsak o ipagkatiwala natin sa iba. Saka yun din kasi ang bili niya sa akin. Kung may mangyayari man daw sa kanya, ako na ang bahalang humawak noon. Tayong dalawa. Bakit po kaya tayo iniwan ni Tito? Nangako pa naman siya sa atin na kahit ano mangyari, lalabanan niya ang sakit niya at hindi siya magpapatalo. Wala na tayong magagawa doon, anak. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan kayang tiisin ng katawan natin ang sakit. Baka talagang hindi niya na kaya. Malala na rin ang sakit ng tito mo eh. Baka gusto niya na rin talagang magpahinga. Pero may sasabihin dapat siya sa atin, Nay. Natatandaan niyo po ba yon?
Di ba parang may binanggit siya kagabi na gustong sabihin sa atin bago siya nagsuka? Ano po kaya yun? Hindi ko nga rin alam eh. Pero ang mahalaga, kasama niya na ang Panginoon sa kabilang buhay. Hindi na siya mahihirapan sa sakit niya. Masakit man sa loob pero kailangan na rin natin yung tanggapin. Opo, Nay. Hayaan niyo po. Pagka-graduate ko, tutulong din po ako sa pag-aasikaso sa negosyo ni Tito. Gusto ko rin po talagang makatulong. Pagkatapos nila mag-usap ay inasikaso na nila ang mga bagong dating na bisita. Karamihan mga kamag-anak na galing pa sa ibang probinsya na kararating lamang nung araw na yon. Naging abala silang muli buong maghapon hanggang gabi. Kinabukasan, marami pa silang dumating na panauhin, kabilang na ang matalik na kaibigan ni Rosita, si Khalil na isang sakristan sa kanilang simbahan. Agad niya itong inabutan ng pagkain saka sila humanap ng bakanting pwesto at doon nag-usap. Ano ba talaga nangyari sa tito mo? Nung gabi kasing yun, bigla siyang nagsukat, nahirapang huminga eh. Tapos, bigla na lang huminto yung puso niya. Na-revive naman siya, kaya lang mga ilang minuto lang inatake ulit siya tapos nagsuka ulit. Doon na siya hindi naka-recover. Anong sabi ng mga doktor? Dahil daw ba yun sa sakit niyang cancer? Malamang, matagal na rin kasing pinahihirapan ng cancer si Tito eh. Pero naniniwala ba talaga kayo na cancer nga ang sakit niya? Yun ang sabi ng doktor eh. Pero di ba, bago kayo nagpa-doktor, sa albularyo muna kayo nagpatingin noon? Tapos, ang sabi sa inyo, nabarang daw siya kaya nagkasakit. Sa huli kasi, sa doktor pa rin kumapit si nanay. Hindi ko rin naman siya masisi. Ang hirap naman kasi nung pinapagawa ng albularyo eh. May mga pinapahanap siya sa amin na pangalan kasi hindi raw siya mapapagaling kung hindi malalaman kung sinong gumawa nun sa kanya. Kaya napilitan kaming dalhin na lang siya sa doktor at nung sabihin ng doktor na cancer nga raw yun, doon na namin siya ipinasok at umasa kami na gagaling siya doon. Alangan naman maghanap kami sa wala. Basta mahirap talaga. Baka naman kasi totoo yung sinabi ng albularyo. Baka talagang nabarang ang tito mo. Alam mo, kahit sa Kristan ako, naniniwala ako sa mga ganyan dahil dun sa probinsya namin sa Siquijor, marami ring ganyan. Yung mga kinakapitan at namamatay sa kulam o barang, kadalasan pa nga, yung mga sintomas na dumadapo sa kanila ay kapareho rin ng malalang mga sakit. Kaya pag nagpadoktor ka, iisipin mo na yung talagang sakit mo. Pero pag nakita ka ng albularyo, doon niya malalaman kung normal na sakit lang ba yun o may halong barang. At yung sinabi mo nun na may halong galamay ng ipis yung suka ng tito mo, isang patunay na yun na binabara nga siya. Dapat sinunod niyo na lang yung sinabi ng albularyo. Anong magagawa ko? Si nanay ang nagdesisyon na doon kami sa doktor tumuloy. Saka, ang hirap naman kasi talaga ng pinapagawa sa amin eh. Wala namang kaaway si tito na pwedeng bumarang sa kanya. Kaya paano namin hahanapin kung sinong gumawa nun? Kung sa bagay, hayaan mo na, Rosita. Nandito lang ako para sa'yo. Kahit marami kang ginagawa sa simbahan, sabihan mo lang ako pag may kailangan ka, ha? Salamat talaga, Khalil, ha? Masaya rin ako na nakadalaw ka rito. Lalo na close din talaga kayo ni Tito nung malakas pa siya. Nagbabasketball pa nga kayo, di ba? Sayang nga lang at maaga siyang nawala. Kinabukasan, habang naglalakad pa uwi ay naabutan niya si Father Castro, ang pari sa kanilang lugar. Nasa labas ito ng simbahan at maraming kausap na tao. Karamihan ay magulang kasama ang kanilang mga anak. Nakangiti ito at halatang masaya na nakikipagbiruan. Nang mapadaan si Rosita ay napansin siya nito kaya siya ay tinawag. Ngumiti lang siya sa malayo pero kinawayan siya na lumapit. Kaya wala nang nagawa ang babae kundi lapitan ang pari. Hinawakan nito ang kanyang ulo at ngumiti sa kanya. "Oh, Rosita, saan ka galing?" Namili lang po ng mga pagkain na lulutuin mamaya. Saka kape po, para po sa burol ni Tito. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na, ha? Hindi pa ako nakakadalaw kay Gavino. Marami lang akong tinapos na event dito sa simbahan. Pero bukas dadalaw ako sa inyo para makita ko rin ang nanay mo. Salamat po, Father.
Ano ka ba? Kahit Tito na lang din ang itawag mo sa akin. Kapatid din naman nila ako eh. Hayaan mo, bukas na bukas dadalaw ako sa inyo, ha? Hindi ko lang kasi maiwan yung mga ganap dito ngayon sa simbahan eh. Dahil karamihan eh, ako rin ang humahawak. Kaya kailangan talaga ako rito. Ayos lang po yon. Naiintindihan ko po. O siya, sige. Babalik na ako dun, ha? Sumalangit daw ang kaluluwa ng kapatid kong si Gavino. Salamat po, Tito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay naglakad na siyang muli pauwi. Gaya ng dati, tumulong siya sa kanyang ina sa pag-aasikaso ng mga pagkain para sa burol. Sunod-sunod pa rin ang dating ng kanilang mga bisita. Mabuti na lamang dumating na ang ilan sa masisipag na kamag-anak ng kanyang ina, kaya may katuwang na sila sa pag-aasikaso nung gabing yun. Nga pala, Nay, nakausap ko kanina si Father. Si Tito Castro pala. Sabi niya, bukas daw po siya pupunta rito para makita si Tito Gavino. Hayaan mo siya. Kahit naman hindi na siya pumunta, wala namang mawawala sa atin. Hanggang ngayon po ba, hindi pa rin kayo nagkakaayos? Mula nung magpari siya at humiwalay sa amin, hindi na kami nag-uusap ng maayos. Tinalikuran na rin namin siya ng Tito Gavino mo. Hindi na namin siya kinikilala bilang kapatid. May sarili ng buhay ang lalaking yon at kahit nagpari pa siya, alam kong hindi pa rin siya banal. Kung alam lang nila kung gaano kabulok ang ugali niya. Ano po ba talagang meron kay Tito Castro? Huwag mo nang alamin. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo, anak. Huwag mo na siyang paglaanan ng panahon. Tsaka huwag mo na rin siyang tawagin Tito. Iba na ang buhay niya ngayon. Father na lang ang itawag mo sa kanya. Sige po. Ihahatid ko lang po ito sa kusina, Nay. Hanggang sa mga panahong yun, mainit pa rin ang dugo ng kanyang ina kay Father Castro. Ito ang pinakamatanda sa tatlo. Magkakaibang landas nga lamang ang kanilang tinahak sa buhay. Ang nanay Marta niya ay piniling mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya sa kalagitnaan ng trabaho. Ang Tito Gavino niya naman ay hindi na nakapag-asawa dahil naging masyadong abala sa pag-aasikaso sa negosyo nito na isang malaking pet shop na may 3 branch sa iba't ibang lugar. Habang si Father Castro naman piniling magpari noong binata pa at doon na inilaan ang kanyang buhay. Dahil doon, lumaki siyang hindi gaanong malapit sa Tito Castro niya. Sa katunayan, ayaw na ayaw ng kanyang ina na tinatawag niya itong tito kahit na kapatid yon ng kanyang nanay. Para bang ang laki talaga ng galit nito sa lalaki at ganoon na lang itaboy sa kanilang bahay. Ang mas nakaka-pressure pa ay tuwing magkakausap sila ni Father Castro, mas gusto nitong tito ang itawag sa kanya. Kaya naman minsan nalilito at naiilang na lamang si Rosita. Ayon sa lalaki, kahit iba na ang kanyang buhay ay parte pa rin siya ng kanilang pamilya. Maraming hinanakit si Marta kay Father Castro pero hindi niya alam kung saan nagmumula ang lahat ng yun at kung ano rin ang dahilan. Basta ang alam niya lang mula pagkabata ay hindi na nagkasundo ang dalawa. Samantala, sa 3 gabi ng burol ng kanyang tiyuhin, muling dumalaw sa kanila si Khalil. Doon sila nag-usap sa kusina habang ang nanay niya ay abalang nakikipagkwentuhan sa mga bisita sa labas. Tamang kain lang sila doon ng sopas habang sinosolo ang buong silid kainan. May nakapagsabi nga pala sa akin ng paraan para malaman kung nabarang talaga ang tito mo. Gusto mo subukan natin? Ano naman yon? May binigay kasi sa akin yung lola ko eh. Dumalaw sila rito nung nakaraan. Buti na lang, nakahingi ako nito sa kanya bago siya umalis. Ano ba yan? Ito yung inurasyon ng dahon sa amin sa Sikihor. Yung ginagamit ng mga tao para malaman kung ang namatay nilang mahal sa buhay ay dahil sa barang o dahil sa natural na sakit. Bali, ang gagawin mo, ilalagay mo lang ito sa loob ng kabaong ng tito mo, tapos maghintay ka lang daw ng 1 oras. Kapag naging itim ang kulay nito, ibig sabihin, nabarang nga siya. Pero kapag naging pula, natural na sakit lang ang dumapo sa kanya. Seryoso ba yan? May ganyan ba talaga?
Parang ordinaryong dahon lang naman yan na pinitas sa puno Natural malalanta talaga yan at magiging itim kapag nilagay sa loob ng kabaong dahil hindi na makakasagap ng hangin. Saka, may expose din sa formalin yan. Hindi to ganun. Ibang uri to ng dahon. Doon lang ito meron sa amin sa Sikihor. Saka may orasyon nga to ng matatanda sa amin. Sige na, subukan mo mamaya. Wala naman mawawala Ikaw talaga ang dami mong kalokohan. Sa Kristan ka pa naman ni Father Castro. Dahil naninilbihan ka rin sa simbahan, dapat puro mga salita ng Diyos lang ang pinaniniwalaan mo. Hindi yung kung ano-ano. Bakit? Ano bang masama sa paniniwala sa mga ganito? Alam mo, kung totoo ang Diyos at naniniwala tayo sa Kanya, dapat din natin paniwalaan ang mga alagad ng dilim. Gaya na lamang ng mga aswang, mangkukulam, mambabarang, pati mga engkanto. Dahil tulad ng Diyos, ang Kanyang mga anghel, totoo rin sila, kasama natin dito sa mundo. Hindi nga lang natin nakikita pero totoo lahat sila at walang masamang maniwala sa ganun. Katunayan nga, mas lamang pa kapag marami kang alam sa ganung bagay kasi madali ka makakaiwas sa kapahamakan at mas madali mong malalaman ang gagawin kapag napadpad ka sa probinsyang malayo sa kulturang meron ka. Okay, sige na. Susubukan ko mamaya. Hihintayin ko lang matapos si Mama doon. Baka pagalitan niya ako. Kausap niya kasi yung mga kamag-anak namin galing sa Bicol Sige lang. Gabi pa naman ang schedule ko bukas sa simbahan, kaya pwede ako magtagal dito hanggang mamayang hating gabi. Tayong dalawang gagawa, sasamahan kita. Nang makahanap sila ng pagkakataon, nilapitan ng dalawa ang kabaong ng kanyang tiyuhin. Habang abala ang lahat sa labas at kaunti lang ang taong nasa loob, pasimple nilang binuksan ang kabaong at inilagay ang dahon sa harap ng bangkay. Saka sila nagbalik sa kusina para ipagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Kinabukasan, agad binalikan ni Rosita ang kabaong ng kanyang tiyuhin para sana tanggalin ang inorasyon ng dahon na nilagay niya roon bago yun makita ng kanyang ina. Pero nang silipin niya ang kabaong, nakita niyang durug-durug na ang dahon at halos hindi na yon mahahalata pa. Ang ibang piraso ay nalaglag na rin sa gilid, kaya naman hindi niya na yon kinuha pa. Pero ang kanyang ipinagtataka ay hindi yon naging kulay itim. Napalatandaan na binarang ang isang tao gaya ng sinabi ni Khalil, at hindi rin yon naging pula bilang palatandaan na normal na sakit lang ang dumapo sa kanya. Sa halip ay nadurog at nagkapira-piraso ang dahon. Doon napaisip ang dalaga, ano kaya ang ibig ipahiwatig ng pangyayaring yon? Nang muli silang magkita ni Khalil ay agad niya yung sinabi sa kanyang kaibigan. Pati ang lalaki ay nagtaka sa narinig mula sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam Dalawa lang naman kasi ang alam kong epekto nun. Una, gaya nga nung sabi ko, kapag naging itim, ibig sabihin, namatay sa barang ang biktima. Kapag pula, ibig sabihin, namatay naman sa sakit. Pero kung nagkadurog-durog yung dahon nang hindi man lang nag-iibang kulay, yun ang hindi ko pa narinig. Ni walang binanggit na ganong epekto sa akin si Lola. Buti pa siguro, itanong ko na lang sa kanya. Tatawagan ko mamaya. Pero baka naman yun ang epekto ng formalin. Posible naman yun, di ba? Baka kasi wala talagang misteryo sa pagkamatay ni Tito. Baka masyado lang tayo nag-iisip. Para makasiguro, tatanungin ko muna si Lola. Sa ngayon, obserbahan mo na lang muna kung magbabago pa ba yung kulay ng dahon. Okay, sige. Bukas pala, punta ka ulit dito Huling gabi na kasi, sa isang araw na ang libing. At titingnan ko, baka kasi bigla kaming tawagin sa simbahan Lalo na may practice pa naman kaming i-reschedule daw within this week. Saka kapag dadalhin na sa simbahan ng tito mo, kami pa rin naman ang magsaserve doon. Kinabukasan ng gabi, nagulat si Rosita sa biglang pagdating ni Father Castro. Sa pagkakataong yun, nakakaswal na damit lamang ang lalaki nang pumasok sa loob ng funeral homes. Doon niya naalala na nagsabi pala ito na dadalaw sa burol ng kanyang tito. Samantala, pareho sila ng kanyang ina na nasa harap ng kabaong. Kaya naman, nang magkita muli ang dalawa,
Nasilayan niya ang malaking pagbabago sa mukha nito. Para bang biglang nasira ang araw ng kanyang nanay, samantalang kanina ay masaya yon na nakikipagkwentuhan sa kanilang mga bisita. Lumayo na lamang muna si Rosita para magkausap ang dalawa, pero pasimple niya yung pinakikinggan. Anong ginagawa mo rito? Ay, pasensya na Marta. Ngayon lang ako nakapunta. Nung isang araw pa dapat, kaso ang dami lang talagang ganap sa simbahan. Kung tutuusin, hindi mo naman kailangan pumunta rito. Masaya na ang buhay mo sa simbahan, di ba? Marta naman, pamilya ko pa rin kayo. Kapatid niyo pa rin ako. At dahil ako ang pinakamatanda sa inyo, responsibilidad ko pa rin ang lingunin at tulungan kayo sa oras ng pangangailangan, gaya ng pinakita ko noon sa ating mga magulang. Huwag mo nga mabanggit-banggit si nanay at tatay. Kung nabubuhay lang sila ngayon, siguradong kamumuhian ka rin nila. Saka hindi ko kailangan ng tulong mo, kaya kong sarili ko. Hindi ako tatanggap ng anumang tulong mula sa mga kagaya mo. Kaya pwede ba, Castro, huwag ka nang magpanggap dahil kilalang kilala ko ang pagkatao mo. Nakakadiri ka. Umalis ka na rito at baka bumaligtad pa ang sikmura ko kapag nagtagal pa ang usapang ito. Sa huli, hindi na nakasagot pa ang lalaki. Sumilip na lang siya saglit sa kabaong ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay bumati sa ilang tao na kanyang nakasalubong. Hindi nagtagal, nilisan niya na rin ang lugar. Lalo lamang natulala si Rosita sa kanyang ina. Mukhang seryoso talaga ang galit nito sa kanyang tiyuhin at ganun na lang ang kanyang reaksyon. Habang nasa kusina, naghahanda ng pagkain, hindi niya napigilang tanungin ang kanyang nanay. Nay, baka naman pwede nyo nang sabihin kung ano talagang pinag-awayan nyo ni Tito. Father Castro pala. 21 na ako, diba? Nasa tamang edad na ako. Siguro naman may karapatan na rin ako malaman ang personal na problema ninyo. Para naman alam ko kung anong gagawin ko. Lalo na't paulit-ulit yung sinasabi sa akin dati na mag-ingat ako sa kanya. Paano ko naman po gagawin yon kung wala akong alam sa pinag-awayan yung dalawa? Sige anak, sasabihin ko na sa'yo. Siguro panahon na rin talaga para malaman mo ito. Alam mo ba ang dahilan kung bakit nagpari yang si Castro? Ano po? Dahil nagkaroon siya ng matinding kasalanan noon. Isang napakalaking kasalanan. Sa sobrang laki, hindi kinaya ng konsensya niya kaya napilitan siya mag-aral ng Biblia. Pumasok sa mga simbahan, saka nagpari. Nagbabaka sakali siya na sa ganoong paraan niya mababayaran ang kanyang kasalanan. Ano naman po yung kasalanan niyang yon? Dalaga at binata pa lamang kami noon. Sa aming tatlo, si Castro na talaga ang babad sa bisyo. Lagi siyang nasa mga inuman at barkada. Siya ang pinakamatanda sa amin, pero siya rin ang pinakapasaway. Si Tito Gabino mo ang bunso, pero siya pang nangangaral sa amin kapag may mali kaming ginagawa. Pero si Castro, ayaw niyang masabihan. Lagi niyang pinagpipilitan yung gusto niya kahit mali. Kaya nung mangyari yung gabing yon, nagulat kaming lahat. At mula noon, itinaboy na namin siya bilang kapatid. Pati si nanay at tatay, itinaboy rin siya. Ano po ba talaga yung nangyari, Nay? Pare-pareho na kaming graduating noon. Sa mismong araw ng graduation, excited kaming lahat. Lalo na si nanay at tatay. Pero nagtaka kami dahil hindi namin kasama si Castro. At sa kalagitnaan ng seremonyas, doon namin nalaman na hindi pala siya kasali sa mga gagraduate. Dahil bukod sa hindi raw siya laging pumapasok, ang dami rin daw niya na ibagsak na subject. Hindi kami makapaniwala lahat, lalo na si nanay. Sa sobrang gulat niya, inatake siya sa puso nung gabing yon. Sa mismong gabi ng graduation namin, binawian ng buhay si nanay dahil sa nangyari. Kaya mula noon, itinaboy na siya ni tatay, pero hindi rin nagtapos ang lahat. Dahil mula nung mapalaya si Castro sa amin, lalo lang siyang nalulong sa bisyo. Hanggang isang araw, nabalitaan namin na may namatay na babae dahil sa kanya. Ginahasa niya raw yun. Dahil ayaw masira ni tatay ang reputasyon ng pamilya natin, napilitan siya makipag-areglo sa pamilya ng babae para hindi na makarating sa publiko na gawa ni Castro. Yun din ang pangyayari kung saan medyo nakonsensya na siya at napilitang magbago. Akala nga namin ay tuluyan na talaga siyang magbabago. Dahil pagkatapos noon,
Nagbalik siya sa pag-aaral at tinapos niya ang kanyang kurso. Pagkatapos naman niya sa college, nag-aral ulit siya tungkol sa pagpapari. Naisipan niya magpari na lang para daw makabawi siya sa lahat ng kasalanan niya. Ayaw niya ng mag-asawa dahil dun sa nangyari sa babae. Akala talaga namin nagbago na siya, kaya sinubukan namin siyang bigyan ng pagkakataon ni Gavino. Nagkabati kami ulit, pero yun din yung panahon na nawala na si tatay dahil sa kanyang sakit. Akala namin talaga'y ayos ng lahat dahil magkakabati na kami. Pero hindi nagtagal kung kailan naging pari na si Castro matapos ang napakaraming taon. May nalaman na naman kami sa kanya. Na-involved pala siya sa mga iligal na gawain dito sa lugar natin. Yung mga panahon na yon, baby ka pa lamang kaya wala ka pang alam sa nangyari. At hindi ko na rin piniling sabihin sa iyo dahil nga sa sobrang sama ng loob ko. Mula noon, itinaboy na talaga namin siya at hindi na namin kinilala bilang isa sa mga kapatid namin. Kaya nga hindi ko na rin siya tinatawag na kuya dahil wala akong kuya na katulad niya. Mas masahol pa siya sa halimaw. Naiintindihan ko na po, Nay. Pero ano naman po yung mga illegal na gawaing sinasabi nyo na na-involve siya? Pwede rin po bang malaman yon? Kasama siya sa money laundering na nagaganap dito, anak. Tumatanggap siya ng donation galing sa mga korap na politiko, mga gambling operators at sindikato ng droga. At yung perang nakukuha niya, yun ang ginagamit nila sa mga proyekto nila sa simbahan, gaya ng renovation, feeding program, disaster relief, at iba pa mga proyekto na pinamamahagi nila sa mga tao. Kaya rin gustong-gusto siya ng mga tao dahil sa mga tulong na binibigay niya. Mga tulong na nanggaling sa masama. At ang kapalit, malayang nakakapag-operate dito yung mga iligal na grupong sinabi ko. Yung iligal na bahay-aliwan dyan sa bayan. Kaya hindi yan mapasara hanggang ngayon ay dahil din doon. Yung mga adik at kriminal na pag-alagala rito sa gabi, lahat yan nakikinabang din doon. Yung pagtaas ng krimen dito sa atin, lahat yun may kinalaman siya. Pati yung mga pulpul na politiko, sinusuportahan niya yon, bigyan lamang sila ng pera. Magaling siya magpaikot ng tao. Yun ang mga dahilan, kaya nagalit na talaga kami sa kanya ng Tito Gavino mo. Ganun po ba? Kaya po ba ayaw nyo rin mag-donate sa simbahan o sumama sa mga charity works nila? Dahil yung pinagtutulong nila sa mga tao, galing din pala sa mga illegal na pamamaraan? Tama ka. Isang hipokrito yang si Castro. Mapagpanggap na pare. Kaya wag na wag ka talaga magpapalin lang sa kanya. Wag mong hayaang mapaikot at mauto ka rin niya, ha? Kahit anong kabaitan pang ipakita niya sa'yo, wag na wag ka magpapadala. Hindi na natin siya kadugo, Rosita. Hindi mo na siya tito. At lalong hindi ko na rin siya kapatid. Wala na siyang puwang sa pamilya natin, kaya wala rin siyang karapatang dumalaw rito. Kung buhay lang si Gavino, baka sinuntok pa siya ng kapatid ko. Ganong katindi ang galit namin sa kanya. Pasensya na po kayo, Nay. Hindi ko alam na ganun pala nangyari sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po ako sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos mailibing si Gavino, sinamahan muli siya ni Khalil sa punerarya. Tinulungan siya nitong magligpit ng gamit sa hinatid sa kanilang bahay. Khalil, may tatanong ako sa iyo. Sige lang. Ano ba yon? Gaano ka nakatagal dyan sa simbahan? Siguro mga 8 buwan pa lang. Bakit? Kapag ba nasa loob ka, may mga naririnig ka bang kwento? O mga issue? Ganon? Parang meron, pero hindi kasi kami pwedeng magsalita eh. Talaga? Pwede mo bang sabihin sa akin? Mapagkakatiwalaan mo naman ako, diba? Saka matagal na rin naman tayong magkaibigan. Wala ka pa man sa simbahan, BFF na tayo. Baka naman pwede mong i-share sa akin yan. Ha? Okay. Sige. Dahil best friend kita, sa'yo ko lang sasabihin to, ha? Huwag ka maingay. Hindi kasi namin to pwedeng basta ikwento kung kani-kanino eh. Ako naman to, ano ka ba? Sa katunayan, hindi ko lang basta naririnig eh. Kundi nakikita ko. Kitang-kita ko. Ha? Ang alin? Si Sister Paloma, yung Madre Superiora namin doon, madalas namin makitang tumatanggap ng pera sa mga politiko, tapos binibigay kay Father Castro.
pero hindi na namin alam kung saan yun napupunta at kung anong ginagawa nila doon. Bakit naman hindi mo alam? Kayo-kayo lang naman na magkakasama sa loob ng simbahan. Nights lang naman kami doon, taga-serve lang kami sa mga misa. Minsan kapag may training, napupunta kami sa ibang panig ng simbahan na hindi pa namin noon nakikita. Pero pagdating sa mga personal na bagay gaya niyan, wala na talaga kaming access dyan. As in, binabawalan talaga kaming pumunta sa ibang mga location doon nang walang permiso. Kaya hindi na namin alam kung ano pang ibang nangyayari sa loob. Basta ang alam lang namin, tumatanggap sila ng pera galing sa mga politiko. Tapos, maraming koneksyon si Father sa mga tauhan sa simbahan. Kaya, konti lang din ang pwedeng pagkatiwalaan. Ibig sabihin, totoo nga yung chismis na may illegal palang gawain si Father? Grabe naman yon. Buti't nasisikmura mo pang pumasok doon. Hindi ka ba nag-aalangan na baka pati ikaw madamay o mahawaan din sa anumang kadumihan nila? Hindi naman ako may gusto na magsakristan doon kundi si Papa. Siya nagpasok sa akin doon dahil yung anak na mga kakilala niya nandun din. Tapos marami rin siyang kakilala sa loob. Kung ako lang ang masusunod, kontento na ako sa pag-aaral ko Kaso, wala akong choice Kailangan ko talagang hatiin ang oras ko para mabigyan ko rin ng panahon ng simbahan. Tsaka, nabasbasan na rin kasi kami kaya hindi na rin ganun kadaling umalis. Grabe naman. Ngayon ko lang kasi nalaman na may issue palang nanay ko at si Father Castro, kaya ayaw na ayaw niyang tinatawag kong tito si Father. Malaki pala ang issue nila sa isa't isa. Kahit nun pa man talaga may issue na yun si Father Castro. May mga naririnig na rin ako nun tungkol sa kanya kahit nung wala pa ako sa simbahan. Pero mas marami nga lang talagang sumusuporta sa kanya dahil sobrang lakas niya magbigay ng tulong. Kaya lahat ng issue na yun nababaliwala. O kaya naman, madalas hindi na kumakalat. Mas nangingibabaw kasi yung pagiging mabait at matulungin niya sa lahat Yun na nga Kaya ikaw mag-iingat ka ha. Kahit anong mangyari, huwag kang magpapahawa sa kanila. Ay, nga pala, nakausap ko si Lola sa telepono kagabi. Naitanong ko na sa kanya yung tungkol dun sa dahon. Oh, ano naman ang sabi niya? Kapag daw hindi nagbago ang kulay ng dahon pero nadurog, ibig sabihin, mauulit daw yun nangyari. Meron daw ulit mamamatay sa pamilya nyo sa kaparehong dahilan. Ibig sabihin, kung ano man ang ikinamatay ng tito mo, ganun din mamamatay yung taong pinakamalapit sa kanya, yung kadugo niya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ewan ko, pero kahit wag ka na maniwala dun. Pero yun ang sinabi ni Lola. Kapag daw kasi nadurog yung inurasyon ng dahon, nangangahulugan daw na hindi pa tapos yung sumpa o kamalasan. Darating pa raw yun sa isang tao o kadugo na pinakamalapit dun sa taong namatay. Pwede magulang niya, kapatid, o kaya anak. At kapag namatay daw yung susunod na biktima at nag-iba na yung kulay ng dahon, yun pa lang ang pahiwatig na tapos na ang sumpa. Ibig sabihin, hindi lang ang Tito Gavino mo nabarang o napatawan ng sumpa. Baka buong pamilya nyo. At isa-isa yung mangyayari sa lahat ng mga malapit sa kanya. Ibig sabihin, pwedeng si Mama ang sumunod sa kanya? Kasi sabi mo, magulang, kapatid, o anak lang ang pwedeng sumunod sa sumpa. Paano yun? Pareho ng patay ang parents nila, tapos si Nanay at si Father Castro na lang ang natitira. Ibig sabihin, isa sa kanilang pwedeng mamatay sa kaparehong paraan gaya ni Tito Gavino? Parang ganun na nga. Sana lang hindi ang nanay ko yun. Kung si Father Castro, baka maintindihan ko pa dahil na rin sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Hindi malabong siyang mas maraming kaaway sa paligid na pwedeng gumawa ng hindi maganda sa kanya. Grabe, nakakatakot no? Ang tanong, sino kaya ang sumumpa sa inyo? Ang tanong dyan, bakit pa nila dinamay si Tito Gavino kung pwede namang si Father Castro na lang? Siya lang naman tong may kasalanan kina nanay, pati sa magulang nila At siya lang din yung maraming kaaway noon, ayon sa kwento ni nanay. Ang gulo, no? Para bang may misteryo na dapat tuklasin, pero hindi natin alam kung saan tayo magsisimula at maghahanap. Hayaan mo na nga yan. Kalilibing pa lang ni Tito Gavino Lalo mo naman akong tinatakot sa mga sinabi mo. Ayoko nang pag-usapan yan. Samantala, araw ng Lunes, abala ang lahat sa loob ng simbahan. May mga naglilinis sa harap ng gate, nagdidilig ng mga halaman, nag-aayos ng entablado sa labas at may mga bagong recruit na sakristan na kasalukuyang sinasanay sa isang tabi.
Masayang hinatid ni Sister Paloma si Mayor Omar sa labas. Pagkatapos ay nakipagkamay siya rito bago sila nagpaalam sa isa't isa. Pagbalik sa loob, muli niyang kinuha ang bag na ibinigay ng politiko at hinatid sa silid ni Father Castro. Father, ito na raw yung pinabibigay ni Mayor kanina. Ito raw yung bayad dun sa lupa na binili niya sa'yo. Tama po ba? Oo. Alam ko na yan. Sige, ilapag mo na lang dyan. Nasaan pala siya? Kaalis lang niya. Hinatid ko po sa labas. Ay, mabuti naman kung ganon. Binenta ko na nga pala sa kanya yung isang lupa na pag-aari namin malapit lang din dito sa simbahan. Hindi na yun binawi sa akin ng mga kapatid ko nung palayasin nila ako, kaya binenta ko na lamang kay Mayor. Ano naman daw po ang gagawin niya doon? Patatayuan daw niya ng call center. Isa yan sa mga malaking project niya dito sa lugar natin para makalikha ng mas maraming trabaho at mapaunlad ang ating ekonomiya. Call center ba talaga yon? Sa pagkakarinig ko kasi, parang lending company lang daw. Yung merong mga agent na naniningil ng utang at kapag hindi nakabayad, pagbabantaan yung buhay ng mga pinautang. Ganoon ba yon, Father? Ano man ang gawin niya, labas na tayo ron. Ang mahalaga, nagbibigay siya sa atin ng malaki at naitutulong sa operasyon ng simbahan. Dahil sa kanya, marami tayong magaganda at malalaking proyekto na nagagawa. Marami tayong natutulungan. Hindi ba't gano'n naman talaga dapat? Kung dati hindi magkasundo ang gobyerno at simbahan sa maraming bagay, ngayon nagtutulungan na para sa ikauunlad ng lahat, gaya ng ginagawa namin. Pero galing din naman sa hindi maganda yung perang pinibigay nila, hindi ba? Ay, gaya nga nung sinabi ko, labas na tayo roon. Hanggat napapakinabangan natin ang mga donasyon nila at hindi tayo nadadamay, wala tayong dapat gawin laban sa kanila. Maliwanag ba yon, Sister Paloma? Ay, nauunawaan ko naman, Father. Ang akin lamang naman ay... Wala ka sa posisyon para magbigay ng opinyon. Baka nakakalimutan mo, malaki na rin ang naitulong ko sa'yo. At lahat ng yun ay galing din sa kanila. Hindi ba dapat tinutulungan mo kung protektahan ang ating mga kaibigan? Nagbago na rin ba ang loob mo, sister? Titiwalag ka na rin ba? Hindi naman po, Father. Hindi ko pa rin kinakalimutan lahat ng naitulong niyo ni Mayor sa akin. Nag-aalala lamang po ako dahil baka mabisto na tayo. Medyo dumarami na kasi ang mga kumakalat na chismis tungkol sa akin. Pati mga kakilala ko sa labas ay may kung ano-ano na rin na sinasabi tungkol sa atin. Ayoko lang na masira ang simbahan, lalo na kayo sa mga tao. Hanggat marami tayong naibibigay sa kanila, hindi sila maniniwala sa mga chismis na yon. Alam mo naman ang mga tao, tapalan mo lang ng pera at pagkain ay sasambahin ka na agad. Ipagtatanggol ka pa kahit anong kalokohan ang sabihin sa iyo ng mga tao. Naiintindihan ko naman, Father. Pero may isa pa kasi akong inaalala eh. Yung janitor niyong si Ronnie, isa siya sa mga nalaman kong nagpapakalat ng chismis na yon. Anong chismis ang pinapakalat ng matandang yon, ha? Natatandaan niyo po ba nung isang taon, nung birthday ninyo? Yung isa sa mga kakilala ni Mayor, nagdala ng babae para sa inyo. Nagulat na lang ako dahil sa barangay namin, may nakaalam na pala noon. Tapos tagaron din si Mang Ronnie. Mabuti na lang at nasa inyo pa rin ang suporta ng mga tao kaya ginawa lang nilang katatawanan yon at hindi na nila gaanong sineryoso. Pero nakakabahala pa rin dahil kapag nakarating yun sa mga maling tao, baka doon na kayo masira, Father. Hindi lang kayo, kundi tayong lahat. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Sige na, sister. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ay, sige po, Father. Babalik na po ako sa kumbento. Yumuko ang madre, pagkatapos ay dali-dali na ring lumabas. Pagsapit ng hapon, naabutan ni Father Castro ang janitor nilang si Mang Ronnie. Nagliligpit na ito at tila katatapos lamang maglinis sa buong simbahan. Mukhang uuwi na rin dahil naghahanda na ng kanyang mga gamit. Agad niya yung tinawag at lumapit sa kanya. Uuwi ka na ba, Mang Ronnie? Ay, opo.
Father, tapos na po ang duty ko. Ilang taon ka na nga ulit? Ay, 65 po, Father. Bakit po? Sa edad mong yan, may nararamdaman ka na bang mga sakit na pangmatatanda? Gaya ng rayuma o pagkaulyanin? Ay, hindi naman po gaano, Father. Minsan, sumasakit po yung likod ko pero bihira lang naman po. At madalas sa gabi lang po nangyayari yun. Hindi naman po nakakaapekto sa trabaho ko. Tapos, matalas pa rin naman po ang isip ko. Hindi pa naman po ako nag-uulyanin. Ganun ba? Bakit parang nakakalimot ka na yata sa patakaran natin dito? Ha? Ano po yun, Father? May nagawa po ba akong mali? May nakaligtaan po ba akong linisin? Mukhang hindi mo nilinis yung tenga mo, Mang Ronnie. Nung sabihin ko na bawal ipagsabi sa labas lahat na nagaganap dito sa loob ng simbahan, lalo na pagdating sa mga personal na bagay. Pero bakit yung babaeng niregalo sa akin ng birthday ko? Balita ko pinagsabi mo raw. Ha? Ano po? May nakapagsabi sa akin na ikaw raw yung nagkalat nun sa lugar ninyo. Hindi naman yung makakarating sa labas kung wala rin nagsabi na galing dito sa loob. Hindi ba? Imposible mga sakristan natin na nagsabi dahil wala naman silang lahat dito nung gabing yon. Tayo-tayo lang ni na Sister Palomang nandito at isinama kita sa selebrasyong yon dahil isa ka sa pinakamatagal ng tauhan dito na pinagkakatiwalaan ko. Pasensya na po, Father. Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Opo, aaminin ko po. Nadulas lang po ang dila ko noon pero maniwala po kayo. Hindi ko naman po kayo siniraan. Idinaan ko lamang po sa biro yon at itinuring lang din yon ng mga kakilala ko na biro. Wala rin naman po silang inisip na masama tungkol sa inyo, Father. Katunayan nga po sumusuporta pa rin sila. Wala akong pakialam kung sineryoso nila yon o hindi. Ang punto rito, lumabag ka pa rin sa patakaran ko. Pinagsabi mo pa rin. Ang masaklap pa, yung personal na ganap pa talaga sa buhay kong pinapakalat mo sa labas. Labag yun sa patakaran ko. Alam mo yan. Opo, alam ko po. Kaya humihingi po ako ng paumanhin, Father. Pinapangako ko po, hindi na po yun mauulit. Alam mo, matanda ka na, Mang Ronnie. Alam din natin na wala kang anak at wala ka na rin pamilya. Ang tanging kasama mo lang sa bahay ay ang apo mong special child. Alam mo naman siguro na kapag nawalan ka ng trabaho o nagkasakit ka hindi mo na maaalagaan ang apo mo. Hindi ba? Kaya sana, huwag mong sirain ang tiwala ko sa'yo. Hindi po. Hindi po talaga. Hindi ko po sisirain. Patawarin niyo po ako, Father. Nagsisisi na po ako. Ititikom ko na po ang bibig ko. Hindi na po talaga mauulit yon, pangako. Sige, para magtanda ka, babawasan ko ang sahod mo, Mang Ronnie. Hindi ko pwedeng palumpasin na lang yung basta-basta. Kapag nagkasala, dapat may kaukulang parusa para madala. Hindi ba? Tatanggapin ko po ang parusa ninyo, Father. Basta, wag niyo lang po akong tatanggalan ng buong sweldo kasi kailangan ko po yung para sa apo ko. Maawa po kayo. Makakaalis ka na. Huwag mo nang hintayin na magbago pang isip ko. Opo. Alis na po ako. Salamat po, Father. Maraming salamat po. Kinabukasan, pagkatapos ng misa, agad na nagtungo si Khalil sa silid ng mga sakristan para magbihis at mag-ayos ng kanyang bag. Pauwi na sana siya nang bigla siyang harangin ni Father Castro. Kalilio, pauwi ka na ba? Opo, Father. Bakit po? Wala lang. Nais lang kitang batiin dahil sabi sa akin ni Kuya Kevin ninyo ikaw raw ang pinakamasipag dito ngayon. Tapos gustong-gusto ka rin daw kasama ng iyong mga kasamahan. Natutuwa lang ako dahil puro magaganda naririnig ko sa iyo rito sa loob. Binabati kita. Ipagpatuloy mo lang ang paglilingkod sa ating simbahan. Wala po yan, Father. Salamat din po. Karangalan ko po na makapagsilbi sa inyong lahat. Dahil ikaw ang pinakamabait dito, nais sana kitang bigyan ng gantimpala kung yun ay tatanggapin mo. Talaga po? Ba't ko naman po hindi tatanggapin? Nako, hindi ko po tatanggihan kahit anong blessing at gantimpala.
Mabuti kung ganon. Pero may ipapagawa lang sana ako sa'yo bago mo yun makuha. May hihilingin ako na konting pabor. Ayos lang ba sa'yo yun, anak? Wala pong problema yun, Father. Ano po ba yung ipapagawa ninyo? Hindi ba't may sarili kang motor? Yung ginagamit mo tuwing pumupunta ka rito? Ah, opo. Niregalo po sa akin yun ni Papa dahil nagsaserve na po ako dito. Saka mataas po ang grades ko sa school. Aba, napakahusay mo talagang bata ka. Pero simple lang naman ang ipapagawa ko. May ipapadeliver lang sana ako sa iyo sa kabilang bayan. Alam mo naman pumunta doon, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang address at sa Sabado, mga bandang tanghali, doon mo ide-deliver. Kailangan ko lang kasi ng mapapakiusapan eh. Yung kasi magde-deliver dapat nito, hindi pa rin dumarating. Mukhang maraming ginagawa, hindi ko rin makontak. Ah, ganun po ba? Yun lang naman po pala eh. Wala pong kaso yan, Father. Sige po, pupunta po ako dito sa Sabado. Ide-deliver ko po yan. Ay, kita mo nga naman. Napakabait mo nga pala talaga. Salamat ha. Sige, makakauwi ka na. Mag-iingat ka. Samantala, pagsapit ng Biyernes, muling bumisita si Mayor Omar sa simbahan. Sa pagkakataong yun, sa loob ng kumbento siya tumuloy kung saan medyo madilim at walang masyadong tao. Maya-maya pa, nilapitan siya ni Sister Paloma at hinatiran ng pagkain. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Father Castro at nakipagkamay sa kanya. Magandang hapon, Mayor. Mabutit na padalaw ka. Ay, nais ko lang sanang itanong, Father, kung nakahanap ka na ba ng temporary replacement para dun sa isang tauhan ko na, alam mo na? Oo. Nautusan ko na yung isa sa mga sakristan ko. Siya magde-deliver bukas ng package mo dun sa address na yung binigay. Huwag ka mag-alala. Pupunta siya bukas dito para ihatid yon. Ay, mabuti naman kung ganon. Ewan ko ba sa mga tauhan kong ito? Ang laki ng kapalpakan na gawa nila. Muntik na ako mapahamak dahil doon. Kaya pinaglaylo ko muna silang lahat ngayon. Wala muna akong pwedeng utusan sa kanila para hindi lumala ang sitwasyon. Ang gusto ko sana ay ibang tao munang humawak at mag-deliver para makasiguro kong hindi madadamay o madawit. Huwag ka mag-alala. Sagot na kita sa problema mong yan. Marami naman akong pwedeng utusan dito eh. Basta yung usapan natin, ha? Sa susunod na buwan, balak ko sanang magpadakas ulit dahil dumarami na rin yung mga chismis tungkol sa akin. Kaya kailangan kong linisin ang pangalan ko sa pamamagitan ng pagtulong. Ay, naiintindihan ko yan, Father. Ganun naman talaga tayo eh. Gobyerno man o simbahan, kapag nakagawa ng kasalanan, kailangan talaga nating linisin ang utak ng mga tao sa pamamagitan ng tulong para madali nating malihis ang isip nila at hindi bumaliktad sa atin. Kahit ako'y ganyan ang gawain ko eh. Kaya nga gustong-gusto kitang katransaksyon, Father. Kasi ang dami nating pagkakapareho. Pati na rin sa personal na buhay. Alam nyo, kahit ako, tinaboy na rin ako ng sarili kong pamilya eh. Wala na akong pakialam sa kanila. Masaya na ako sa posisyong meron ako ngayon at hindi ko na sila kailangan. Alam mo, sa totoo lang, sawa na rin ako magbait-baitan sa pamilya ko eh. Ginawa ko ng lahat, pero mukhang wala na silang balak na i-welcome pa ako sa buhay nila. Nung burol nga ng kapatid ko, pinahiya pa ako ni Marta eh. Kilala mo naman siya, hindi ba? Oh, oo naman. Bakit, Father? Ano ba nangyari? Eh, wala naman. Mga personal na away lang namin magkapatid. Pero hindi ko matatanggap yung ginawa niyang pamamahiya sa akin. May pinaplano na nga ako sa kanila eh, para man lang makaganti. Pero siyempre, kailangan kong tulong mo. Ay, ikaw naman talaga, Father, oh. Siyempre naman. Maaasahan mo ko pagdating sa bagay na yan. Sabihin mo nga sa akin, ano ba yung pinaplano mo? Gusto ko sana makita na malugi yung negosyong naiwan ngayon kay Marta. Negosyo yun ng kapatid naming si Gavino. Kapag nawala na siya ng mapagkukunan ng pera, lalapit yun sa akin at magmamakaawa. Magagawa kaya natin yun? Ha, Mayor? Jesus, yun lang naman pala eh. Alam mo naman na expert ako dyan sa pagpapabagsak ng mga negosyo. Ang dami ko na ring napasarang mga building at business dati para mapatayuan ng subdivision.
Hayaan mo, sagot na kita sa bagay na yan. Paplanuhin natin na mabuti yan. Habang nagkakatuwaan ang dalawa, hindi nila namalayan si Khalil na lihim palang nakikinig sa kanilang usapan habang nagtatago sa likod ng pintuan. Kinabukasan, agad sinabi ng binata kay Rosita ang mga narinig nito nang sila ay magkita sa palengke. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Droga yung laman ng package na pinapadeliver nila sa'yo? Wala pa akong sapat na ebidensya pero base sa paraan ng pag-uusap nila, parang ganun eh. Kung hindi man, baka may ibang laman yun na iligal. Ba't mo naman naisip na iligal ang laman noon? Kung narinig mo lang kahapon kung paano mag-usap sina Father at Mayor, tama nga ang hinala ng marami sa kanila. Mukhang magkakutsaba yung dalawa sa iligal na gawain dito. At dahil marami natatanggap na donasyon si Father kay Mayor, pumayag na lang siya na madungisan ng reputasyon ng simbahan. Tapos ngayon gusto pa nila akong gamiting kasangkapan sa gawain nila. Kasi alam niya na mabait ako at hindi tatanggi sa biyaya. Buisit na pari yun ah. O, paano na ngayon? Sabi mo, mamayang tanghali na yung oras ng delivery. Ano, pupunta ka ba? Ide-deliver mo nga. Yoko nga. Baka mamaya may makahuli pa sa akin at tanungin kung ano yung laman nung ipapadeliver nila. Paano kung illegal yun? Ako pan lalabas na masama. E di, pati pamilya ko baka madamay. Mapagkamalan pa akong runner. Yoko, no? Siguro, magdadahilan na lang ako kay Father mamaya. Pagdating ni Papa, sasabihin ko, masama ang pakiramdam ko at medyo nilalagnat ako para masabi niya yun kay Father at hindi na matuloy yung ipapagawa nila sa akin. Di bali nang hindi niya ako bayaran, basta wag lang ako madamay. Sabi ko naman sa iyo kung totoo nga yung kumakalat na chismis, hindi magtatagal, madadamay na rin kayo dyan. Kung makaligtas ka man ngayon, paano sa ibang mga araw? At paano yung mga kasamahan mo? Baka pumayag sila na maging kasangkapan dyan. Ayoko matulad sa kanila. Gagawa na ako ng paraan kung paano makakaalis dun. At siya nga pala, Rosita, may isang bagay pa akong narinig sa kanila na gustong sabihin sa'yo. Ha? Ano naman yon? Tungkol to sa inyo na mama mo. Narinig ko kasi sila kahapon na pinag-usapan din kayo. Ha? Talaga ba? Anong sabi nila? Hindi raw matanggap ni Father yung pamamahing ginawa ng nanay mo sa burol ni Tito Gavino mo. Kaya gusto niyang gumanti. Humihingi siya ng tulong kay Mayor kung paano raw pababagsakin yung negosyo nyo para kapag nawala na raw kayo ng pagkukunan ng pera, wala kayong magagawa kundi lumapit sa kanya. Biruin mo yun. Tama nga yung sinabi ng nanay mo sa'yo. Talagang mapagpanggap yang si Father. Kung gaano kabait yung mukhang inihaharap niya sa mga tao, gano'n naman kabulok ang ugali niya sa loob. Ewan ko ba kung bakit naging pari pa yan? Sobrang bulok talaga. Seryoso? Sinabi niya yon? Walang hiya siya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang laki ng galit ni nanay sa kanya. Talagang hindi niya deserve patawarin. Hindi na talaga siya dapat maging parte ng pamilya namin. Wala siyang kwentang tao at kapatid. Sana nga, siya naman ang magkasakit at matigok gaya na nangyari kay Tito. Hindi na ako maaawa kahit ano pa mangyari sa kanya. Kinagabihan, magkakausap sa harap ng lamesa sina Khalil, Rosita at ang nanay Marta niya. Kinwento na rin ng lalaki sa kanyang ina ang mga narinig nito. Hindi na yan nakakagulat. Ganyan naman na talaga siya noon pa. Kapag hindi niya nakuhang gusto niya, biglang nadedemonyo ang utak. Sanay na ako sa kabulukan ng ugali ni Castro. Kaya nga, hindi ko na siya pinapatawad eh. Pero Nay, kung talagang plano niyang gantihan tayo at sirain ang negosyo natin, ano nang gagawin natin? Alam niyo, dun sa amin, sa Sikihor, maraming mangkukulam at mambabarang na kakilalang lola ko. Pwede tayong lumapit sa kanila para ipabarang yan si Father, para matigil na lahat ng masasamang plano niya. Walang kwenta. Kahit lumapit pa kayo sa mambabarang, hindi nyo magagalaw si Castro. Ano, Nay? Ano pong ibig niyong sabihin? Kahit noon pa man, marami ng mga nakaaway yan na gusto siyang ipakulam at ipabarang. Pero wala sa kanila nagtagumpay dahil meron siyang proteksyon. Meron siyang mutya na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Ang mutyang yon ang pumuprotekta sa kanya. Hindi siya tatablan ng kahit anong kulam hanggat nasa kanya yon. Kung gusto niyong tablan siya ng sumpa, kailangan makuha yun sa kanya para wala siyang maging proteksyon. Mutya? Kung mutya yon,
Siguradong lagi niya yung suot-suot. Pero ilang beses ko na nakakasama si Father sa loob ng simbahan. Madalas ko rin siyang nakikita kapag naka-t-shirt lang. Wala po siyang sinusuot na kahit na anong kwintas o porselas. Baka tinatago niya sa kwarto niya. Siyempre, mga pare, hindi yan sila basta-basta magsusuot ng kung anong agimat o mutya, lalo na kapag nasa harap ng maraming tao. Dahil kadalasan, hindi rin naman naniniwala ang simbahan sa mga mutya o anting-anting na yan. Khalil, total ikaw naman ang nakakapasok sa simbahan. Ikaw lang din ang nakakaalam kung saan yun pwedeng itago ni Father Castro. Ako po talaga? Sige po, susubukan ko. Pero hindi ko po maipapangako ha. Basta ang alam ko lang, sa gilid ng simbahan, dun sa may office, may isang kwarto dun na ginagamit minsan ni Father. Dun siya natutulog kapag gusto niya mag-overnight. Kaso, bihira lang po kami makapasok dun eh. Kailangan ko po munang tiyempohan kung kailan siya wala sa simbahan. Sa susunod na linggo, alam ko, may charity event sila na pupuntahan sa malayo. Siguradong wala si Father nun. Pagkakataon mo na yon. Para tumalab ang anumang kulam sa kanya, kailangan mailayo natin yung mutya na ginagamit niyang pananggalang laban sa mga itim na kapangyarihan. Kung makukuha mo yon, madali na lang tayo makakaisip ng paraan para gantihan siya. Dapat na matigil lahat ng kahibangan niyang ito. Hindi ko na kayang tiisin na patuloy siyang gumagawa ng masama habang yung mga taong nasasakupan niya ay patuloy niya napapaikot sa peke niyang pagtulong. Tama na ang kalokohang ito. Tayong mga nakakakilala sa kanya, dapat may gawin tayo bago pa lumala ang lahat. Tutulungan po namin kayo, Nay. Kami po ni Khalil. Samantala, sa araw ng charity event ni na Father Castro sa ibang lugar, yun din ang pagkakataon na hinihintay ni Khalil. Kahit wala siyang schedule nung araw na yun, nagpunta pa rin siya sa simbahan at ang una niyang nilapitan ay si Mang Romy. Ano? Bakit mo hinahanap yung susi ng kwarto ni Father Castro? May kailangan lang po akong gawin. Sige na po, pahiram na. Teka lang. Ano ba kasi ang gagawin mo? Alam ba ni Father yan? May permiso ka ba niya? Ay, wala po, pero kailangan ko lang po talagang gawin to. Sige na po, Mang Romy. Para sa atin din naman lahat to eh. Ay nako, bata ka, oo. Ano ba kasi ang binabalak mo? Ako ito ninenervyos sa iyo eh. Baka mapahamak ka pa dyan. Hindi ako mapapahamak dahil wala siya ngayon. At kung wala rin naman kayong pagsasabihan nito, wala rin mangyayari. Kaya sige na po, Mang Romy, pahiram na. Pero ano ba kasi yung gusto mong gawin? Kinakabahan ako para sa iyong bata ka eh. Ako mapapahamak kapag may nakahuli sa iyo. Alam mo namang maraming galamay si Father dito sa loob. Wala nga po silang lahat kasama ni Father na umalis. Kaya nga, pahiramin niyo na po ako para matapos na to. Kapag nagawa ko na, makakalaya ka na rin, Mang Romy. Sigurado yan. Hindi mo na kailangan magtrabaho at magpaalipin sa kanya dito. Hindi ba, pinagmamalupitan ka rin niya kapag walang tao? Ay, oo, pero hindi ko rin gusto mawalan ng trabaho. Kasi ito na lang ang alam kong gawin. Kapag tinanggal ako dito, saan pa ako lilipat? Wala nang tatanggap sa akin dahil matanda na ako. Saka wala na rin akong mga dokumentong ipapasa na hinahanap ng mga pinag-a-applyan. Ako pong bahala sa inyo. Kayang-kaya kong kausapin si Papa para kunin kayo kahit tagalinis o hardinero dun sa amin. Kaya sige na naman po, magtiwala lang kayo. Mag-iingat ako, promise po yan. Hindi ko kayo ipapahamak, alam ko yung pinagdaraanan ninyo. Sige, basta kapag pumalpak ka, sasabihin ko sa kanila, ninakaw mo sa akin yung susi, ha? Opo, sabihin nyo na kung anong gusto nyong sabihin. Basta pahiramin nyo na po ako. Sa huli, nagawa ring kumbinsihin ni Khalil ang matanda na ipahiram sa kanya ang susi ng personal na opisina ni Father Castro. Habang walang ibang tao sa kabuuan ng simbahan, ginawa na niya ang kanyang pinaplano. Una siyang naghanap sa kwarto ng pari. Marami siyang nakitang libro, pati mga kagamitan sa pagpapari. Naroon din ang ilan sa mga damit na isinusuot ni Father tuwing siya ay nagmimisa. Pero ang umagaw sa kanyang pansin ay ang isang altar. Nagtataka siya dahil hindi imahe ng mga santo o ng Panginoon ang nakalagay doon. Sa halip ay isang malaking bato na puno ng simbolo na hindi niya maunawaan.
At sa gitna ng batong yun, nakapatong ang isang mutya na hugis bilog at mayroong mata sa gitna. Kinabahan ng binata, mukhang yun na ang mutya na tinutukoy ng nanay ni Rosita. Inakyat niya ang kama at maingat na inabot yun. Nang makuha na ang mutya sa malaking bato, agad niya yung ibinulsa at dali-daling lumabas ng silid. Sa kanya muling kinandado ang pinto na parang walang nangyari. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na tinig. Gulat na gulat siya nang makita sa kanyang harapan si Sister Paloma. Khalil, anong ginawa mo sa loob ng kwarto ni Father Castro? May kinuha lang po ako at pagbalik niya mamaya, ibibigay ko rin sa kanya. Anong kinuha mo? Alam niya ba yan? Saka wala ka namang schedule ngayon, di ba? Bakit ka nandito? Inutos niya po sa akin to ng nakaraang araw pa. Sigurado ka ba? Opo, sige po, Sister Paloma, mauna na po ako. Ngunit nagulat siya nang biglang hawakan ng madre ang kanyang braso. Muli silang nagkatitigan at sa pagkakataong yun, matalim na ang pagkakatingin nito sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang ginagawa mo rito? May binabalak kang masama laban kay Father? Kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy dahil hindi rin kayo magtatagumpay. Ano po bang sinasabi ninyo? Wala po akong balak na ganyan. Nagpunta lang talaga ako rito para gawin yung utos ni Father sa akin nung isang araw. Huwag na tayo maglokohan, Khalil. Alam kong may binabalak kang hindi maganda kay Father. Akala mo siguro ay hindi ko kayo narinig kanina ni Mang Romy. Balak nyo pa siyang pagkaisahan, ha? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang pinaplano niyong dalawa? Huwag ka na magsinungaling kung ayaw mong... Bakit? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Di lalo nyo lang pinatunayan na totoong lahat ng kumakalat na chismis sa inyo. Huwag nyo nang ituloy ang anumang binabalak nyo. Wala rin kayo mapapala. Hindi nyo kaya si Father Castro at ang mga kapanalig niya. Wala akong pakialam. Bitawan mo ako dahil kahit madre ka, hindi ako magpipigil na labanan ka. Hindi na ako magpapaalipin sa mga katulad ninyo. Wala na rin akong pake kahit magsumbong ka pa. Malapit ng katapusan nyo, tandaan nyo yan. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang sumipsip kay Father Castro. Magbago ka na, sister, habang may oras ka pa. Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan, ha? Tutal, nagkakaaminan na rin naman tayo rito. Aminin mo na rin sa sarili mo, sister, na alam mo mali rin ang ginagawa ni Father, pero kinukonsinti mo pa rin dahil duwag ka. Palibasa nakikinabang ka sa mga donasyon galing sa iligal, kaya wala kang ginagawa kahit marami na siya niloloko. Diyan ka na! Hoy! Bumalik ka rito, bata ka! Nung araw na yun, nang maibigay ni Khalil ang mutya, kinumpirma ni Marta na yun nga ang ginagamit ng lalaki para labanan lahat ng uri ng kulam at barang. Ngayong nasa atin na ito, wala na magagamit si Father na proteksyon. Wala na rin kayong dapat ikatakot. May kakilala ko mambabarang dito lang sa kabilang bayan. Isa siya sa mga kakilala ng kamag-anak ko. Puntahan natin siya, Rosita. Sige po, Nay. Pero paano ka na niyan, Khalil? Bakit ka naman kasi nagpahuli nung kinuha mo to? Sigurado pag-iinitan ka nila niyan. Hindi na ako pupunta doon. Magkukwit na rin ako sa pagiging sakristan. Wala na akong pake kahit magalit pa si Papa. Basta, umaasa ako na magagawa niyong parte niyo, ha? Yun na lang ang hihintayin ko para meron akong ipamukha kay Papa kapag kinwestiyon niya yung ginawa ko. Huwag ka mag-alala. Gagawin namin ang lahat para ma-expose si Father. Kami na ni Nanay ang bahala. Para hindi na talaga tumagamit ni Castro, ikaw na magsunog nito, Khalil. Sunugin mo yan sa malayong lugar. Hindi na niya dapat mahawakan yan. Opo, susunugin ko po ngayon din. Nang gabi rin yun, nagpunta ang mag-ina sa kabilang bayan para lapitan ang mambabarang nakakilala ni Marta. Walang iba kundi si Aling Mona. Pagkatapos silang patuluyin ng matanda sa tinitirhan nito, agad na nilang sinabi ang lahat ng kanilang pakay. Sa kanila ibinigay ang isang litrato ni Father Castro. Anong klaseng parusa bang gusto mong ipataw sa walang hiya mong kapatid, Marta? Gusto ko yung wala na siyang mukhang maihaharap sa mga tao. Yung pandidirihan siya ng lahat. Para malaman niya kung anong pakiramdam ng iniiwasan at iniilagan ng marami sa kabila ng mga peking tulong na binibigay niya. Matutupad ang iyong kahilingan. Ngayon din.
Nakita nila kung paano isinilid ng matanda ang litrato ng pari sa loob ng malaking garapon na may mga patay na insekto. Sa likod ng litrato nakasulat ang buong pangalan ng lalaki, pati ang araw ng kanyang kapanganakan. At pagkatapos yung dasalan ng matanda, may isinilid naman itong puting sawa. Hindi na iwasang kilabutan ni Rosita sa mga nasaksihan niyang ritual sa pambabarang ni Lola Mona. Nang sumunod na mga linggo, nagsimulang magtaka ang mga tao sa kanilang lugar. Hindi na kasi nila gaanong nakikita si Father Castro. Iba na rin ang nagmimisa sa simbahan. Balita nila ay nagbakasyon daw yon, kaya hindi na muna lumalabas. Ngunit ang totoo, nagkukulong lamang si Father Castro sa kanyang silid. Ilang linggo na kasing masama ang kanyang pakiramdam. Hindi lang yun, meron din siyang malaking sugat sa muka. Sa sobrang sakit noon ay halos masira na ang kalahati ng kanyang muka. Ang masaklap pa rito, wala nang gustong lumapit sa kanya, maliban kay Sister Paloma, na malaki ang utang na loob kaya hindi siya magawang iwanan. Nasaan si Mang Romy? Wala na siya, Father. Kagaya ni Nakalil at ng iba pang kasamahan niya. Umalis na rin siya mula nang pumutok ang issue tungkol sa inyo. Pasensya na, pero kahit kami ay wala na rin magawa para pigilan pa yon. Kalat na pati sa karatig na mga lugar ang mga issue tungkol sa inyo, Father. At nagsisimula na rin maniwala ang ibang tao dito. Habang tumatagal, pakonti na ng pakonti ang mga nagsisimba dahil alam nilang sangkot kayo sa maraming iligal na gawain. Hindi maaari. Ang bilis naman nilang bumaliktad. Matapos ko silang bahaginan ng tulong at ayuda, ganun na lang nila ako tatalikuran. Hindi ko matatanggap yon. Pero wala na rin tayo magagawa, Father. Hindi natin hawak ang kanilang desisyon. Ang kailangan natin ngayon, matinding damage control para maisalba pa ang imahe ninyo. Lalo na't ayaw tumigil ni na Marta at Rosita sa ginagawa nila. Kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa inyo. Balita ko nga, lumalapit na rin daw sila ngayon sa mga pahayagan para ibalita kayo. Kailangan na natin ang tulong ni Mayor Omar. Teka, nasa na ba yun? Parang wala na rin paramdam Palibhasa siyang nakaisip nito kaya nananahimik na rin at nakikisimpa siya sa mga tao dahil takot na mapatalsik sa pwesto. Mga wala talaga silang kwenta. Pare-pareho lang sila. Ano nang gagawin natin, Father? Hayop ang Marta na yan. Talagang sinusubukan niya ako. Kung inaakala niya na natalo niya na ako, nagkakamali siya. May alas pa ako sa kanya. Nang sumunod na linggo, nahinto sina Rosita at Marta sa kanilang ginagawa. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ng nanay ni Rosita. Hindi na rin sila natuloy sa istasyon ng radyo na kanilang pupuntahan para sana ikalat sa buong bansa ang kasamaan ng pari sa kanilang simbahan. Ano ba nangyari sa nanay mo? Bigla na lang siyang sumuka Kinakabahan nga ako kasi nung unang gabi na nagsuka siya, katulad din yon na nangyari kay Tito Gavino. May galamay rin ng ipis yung suka niya. Mukhang ito na yung sinasabi mo noon na mangyayari din sa mga natitirang kadugo ni Tito yung nangyari sa kanya. Sino naman kaya ang pwedeng gumawa nito? Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Rosita, dala ang mga gamot ng kanyang ina. Biglang may humarang sa kanya na isang lalaki na nakaitim ng jacket. Nagulat siya na magtanggal yon ng maskara. Tumambad ang kasuklam-suklam na anyo ni Father Castro. Nabubulok at tila naaagnas na ang kalahati ng muka. Halos lumuwa na rin ang kabilang mata nito. Napasigaw sa takot ang dalaga. Hayop ka? Kayo ng nanay mo. Kayo ang gumawa nito sa akin, di ba? Plinano niyo to ng nanay mo. Tito Castro, Father, kayo na po ba yan? Nakikita mo to? Ito ang ginawa niyo sa akin ng nanay mo. Alam kong kayong gumawa nito.
Inutusan niyo si Khalil para nakawin ang agimat ko. Alam ko rin na lumapit kayo kay Aling Mona para ipabarang ako. Huwag mo nang itanggi dahil kilala ko nanay mo. Kilala ko rin lahat ng mga kakilala niya. Kaya alam kong plano niyong lahat ito. Oo na, plinano nga namin lahat to para matigil ng kasamaan nyo. Hindi na tama ang panlolokong ginagawa nyo sa mga tao. Paano mo nasisikmuran tumulong sa mahihirap gamit ang perang galing naman sa kurap at sa masasama? Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. Hindi ka pa man isinisilang. Malaki na ang sugat na idinulot sa akin ng aking pamilya dahil sa pagtaboy nila. Pero wala ka pa rin karapatang gawin to sa kanila. Siguro ikaw rin na may kasalanan kung bakit nagsusuka ng mga patay na insektong nanay ko, no? Tama ka. Ako nga nagpabarang sa kanya. Bakit? Akala nyo kayo lang ang may kakilalang mambabarang? Para sa kaalaman mo, isang mambabarang din ang nagbigay ng proteksyon sa akin noon. At para sabihin ko sa'yo, ako rin ang nagpabarang kay Tito Gavino mo, kaya wala na siya ngayon. Napakasama mo. Kaya pala, tama nga ang sinabi ng albularyo sa amin noon. Nabarang nga siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Dahil sumusobra ng bibig niya. Balak niya akong ibulgar noong huling usap namin, kaya pinatahimik ko na siya. At ganun din ang mangyayari sa nanay mo ngayon kapag hindi mo pinabawi sa kanila ang ginawa niyo sa mukha ko. Hindi namin babawiin yon kahit anong mangyari. Mamili ka, Rosita. Pagagalingin niyo ko o tutuluyan ko ang buhay ng nanay mo. Ano? Tama na! Nagulat ang dalawa sa narinig na boses. Nanlaki ang mga mata ni Castro nang masilayan si Sister Paloma. May kasama yung barangay tanod at mga pulis. Paloma, anong ibig sabihin nito? Pasensya ka na, Father. Pero hindi ko na rin kayang protektahan pa ang ginagawa mo. Hindi ko na kayang labanan pa ang konsensya ko. Ilang taon ako nagtiis sa panggigipit niyo sa akin dahil sa utang na loob ko sa inyo. Pero ngayon, hindi ko na talaga kaya. Awang-awa na rin ako sa kalagayan ng mga taong patuloy niyong niloloko at pinapaikot. Kaya tama na! Anong ibig sabihin nito, Paloma? Balak mo na rin akong traidorin at talikuran? Bahala na kayo kung anong gusto niyong isipin. Basta ako hindi ko na kayang malunod sa kasalanan dahil lang sa pagpanig ko sa inyo. Isinuko ko na ang sarili ko sa batas. Kaya sumuko na rin kayo, Father. Wala na kayong takas. Nasabi ko na sa kanila ang lahat ng dapat nilang malaman at naibigay ko na rin lahat ng ebidensya. Kung ganun, pare-pareho lang kayong lahat. Pare-pareho kayo! Nang gabi ring yun, opisyal nang nadakip si Father Castro. Mula nang makulong, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Tumindi pa ang barang nito sa kalahati ng kanyang muka hanggang sa kumalat na pati sa buo niyang katawan. Samantala, ang nanay naman ni Rosita ay tuluyan ng gumaling, kaya naman nakabalik na siya sa negosyo nilang pet shop. Nagawang kontrahin ni Aling Mona ang barang na ipinataw rito ng mambabarang nakakilala ni Castro. Nay, sigurado ba kayo na kaya nyo na? Oo naman, anak. Huwag ka mag-alala sa akin. Dadalawin din naman ako rito ni Khalil, kaya meron ako makakasama. Pumasok ka na sa eskwela bukas, ha? Huwag ka na mag-absent. Sige po, naniniguro lamang po ako. Gusto kong makasiguro na ligtas talaga kayo. Mula nang mapatalsik si Father Castro sa pagiging pari, naging maayos na ang kanilang simbahan. Tunay na mabait at makatao ang bago nilang pari, kaya naman naging maganda na rin ang pamamalakad doon. Ang mayor naman, napatalsik na rin sa kanyang pwesto matapos mapatunayan na siya ang pasimuno sa lahat ng ilegal na operasyon na isinasagawa sa kanilang lugar. Kaya naman doon lang nila nakamit ang tunay na kapayapaan. Magmula rin noon, naging masipag na sina Rosita at Marta sa pagsisimba dahil alam nila na hindi na mapagpanggap ang pari na nagpapatakbo ng simbahan. Yun! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Pasensya na po kung medyo madalang tayo ngayon. Marami lang pong ginagawa.
Babawi po ulit si Kwentong Enteng sa susunod na upload natin. Ngayon po, wala po munang shoutout. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.